Tayo po ay sama-samang manalangin, mga kapatid. Ama naming nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, tanggapin mo po, Ama, ang nagmumula sa kaibuturan ng aming mga puso na pagpapasalamat at pagkilala sa lahat ng kabutihan mo sa aming mga magkakapatid. Salamat po sa mayamang pagtuturo mo sa amin upang lumawak at lumalim ang aming pagkaunawa sa iyong mga katuwiran. Nararamdaman namin kung paano mo kami ginagabayan upang sama-sama naming sa tulong mo ay maabot ang kasakdalang inaasahan mo po sa amin. Ama, wala pong pagsidla ng kaligayahan sa aming mga puso dahil sa kayamanan ng mga katwirang iyo pong ibinibigay sa amin. Wala kaming maitutumbas, Panginoon. Tanggapin mo po sa iyong kaitaasan ang aming walang hanggang pagtanaw ng utang na loob at pagpapasalamat. Sana po ay huwag mo kaming pagsasawaan. Lagi mo kaming pagtiisan sa aming mga nagagawang pagkukulang. Huwag sana kaming mapawalay pa sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami na aming maihangga ang aming mga tungkulin sa iyo nang may buong pagtatapat hanggang sa kami po'y maging dapat. Panginoon, namamagitan kami at humihingi ng awa para sa mga kapatid po naming may mga dinaramdam sa kanilang mga lupang katawan. Humaplos ka sana ng mga kirot. Magpagaling ka po kung kalooban mo, Panginoon. Sana po, sana'y lunasan mo ang dinaramdam ng iyong mga anak. Alalahanin mo ang mga may mabibigat na pinagdadaanan. Ama, humihingi kami ng iyong awa. Wala po kaming ibang matatakbuhan na lubos na makauunawa sa amin kundi ikaw lamang. Sana po huwag mong pabayaan ang iyong mga lingkod. Tulungan mo ang mga nalilisya ng paglakad. Sana po ituwid mong palagi ang aming mga hakbang upang kami po ay makapagtapos ng isang maligayang wakas sa piling mo. Alalahanin mo po ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Sana'y buksan mo ang pintuan ng iyong katwiran palagi sa aming mga ngaral upang may paglingkod sa amin ang lahat ng nararapat pa naming matutunan upang maging dapat kami sa iyo. Ama, magpala ka rin po sa aming mga panauhin. Sana po mga tawag sila upang magkasama-sama kami sa paglilingkod sa iyo. Bahala ka na maging sa aming mga sangbahayan, sa amin pong mga anak. Babag ka po, Panginoon. Alam mo, ang pakiusap ng aming mga puso. Sa iyo po namin inihahabilin ang lahat sa amin. Salamat po sa iyong awa sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid, at magandang araw po sa ating mga panauhin. Salamat po sa inyong pakikipagkaisa sa amin sa aming pagkakatipon. Papaunlak sa amin, kayo ay aming makasama sa oras na ito. At salamat sa Diyos, minsan pa tayo po ay mayroon pang buhay at mabuting pagkakataon para tayo po ay makapagpatuloy ng ating sama-sama naman po na pagtutulong-tulong na makapanatili sa pananampalataya at tayo po ay makapagpatuloy ng ating sama-samang mga pagtupad ng kautusan ng ating Panginoong Hesukristo.
Mga kapatid, nasa week na po tayo na kung saan tayo po ay nag-expect sa atin pong mass baptism this coming May 15 kung loloobin ng Panginoon. Araw po yan ng Biyernes, alas 8 ng umaga, Philippine Standard Time. At ang atin po ngayong ginagawang mass indoctrination ay nasa day 13 na po tayo mamayang gabi, 7 p.m. Philippine Standard Time. Sana po ay may pagpatuloy ninyo sa aming mga panauhin ang inyo pong pagsubaybay dito sa ating ginagawang mass indoctrination, pag-aaral ng mga doktrina, kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. At ganun din po ay nag-aanyaya naman tayo doon sa mga hindi pa nakapagpapasimula ng kanilang pakikinig ng mga doktrina ng Panginoong Hesus. This coming May 18 naman po, yan po yung araw ng Monday, 7 p.m. Yan naman po ang panibagong session na ating bubuksan kung looloobin po ng Panginoon. May 18. Samantala tayo po ay magpapatuloy nitong ating pag-aaral ng mga katwiran at ng mga bagay na dapat nating pong higit na maunawaan sa mas malawak na kaisipang itinuturo ng Biblia na ayon sa kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ito ang isang dapat natin talagang mataglay na magkaroon tayo ng kaisipan ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Filipo sa 2 at 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Kaya yan naman ang on the other side ay tinatrabaho ng kaaway na yung pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Sabi ni Pablo doon sa 11:3 ng 2 Korinto, ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Kaya po, huwag nating kalilimutan kung paanong ang admonition ay magkaroon tayo ng pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Dapat yun ay mapanatili natin. Hindi po kasi sapat na nagkaroon tayo ng pag-iisip na kay Kristo ay kakampante tayo na para bang wala na tayong dapat na ingatan. Kaya nga yung fear ni Pablo na yon, natatakot ako na kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo, di pag-iisip na na kay Kristo na. Kasi sabi nga, magkaroon kayo ng pag-iisip na kay Kristo. At sinasabi naman yon na nasa atin. Kaya pagka tayo po ay natuto nung kaisipan na yun, sabi dun sa 2:16, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Pag tayo naturuan dun, pag nataglay mo na yun, yung pag-iisip na yun na kay Kristo, ibig yun ng demonyo, ng kaaway ng Diyos na pasamain para maialis sa'yo, mawala ka doon sa pag-iisip na kay Kristo. Kaya po, yung pagpapasama, yan kapatid na Rodel, ay isang bagay na dapat anticipated mo. Merong ganun. Kaya nga, kailangan malawak ang ating kaisipan. Yung ating pinag-aaralan, kaya
tinitignan natin yung mga mahalagang bagay na dapat ay na iti-take into consideration natin para maingatan natin ang ating pananampalataya. Di pa tayo umaalis dito, kapatid na Rodel. At hindi tayo din dapat na basta umalis. Dapat maging bahagi ito lagi ng ating pagpapaalalahanan, kapatid na Rodel. Otherwise, alam natin ang danger nang maialis ka sa pananampalataya. So lahat noong mga bagay na dapat na mapag-ingatan natin, kasi sinasabi na ingatan natin yung ating pananampalataya. Ang pananampalataya mo na nasa iyo, ingatan mo. Kaya dapat sa ating pag-iingat, kapatid na Rodel, dapat alam natin yung mga pamamaraan para maingatan natin yung ating pananampalataya. At magkaroon tayo ng mas higit na kasanayan sa pag-iingat, kapatid na Rodel. Alam mo yung mga pamamaraan, paano itong maiingatan. Dahil merong mga bagay na ginagawa ang kaaway para tayo ay maialis sa ating pananampalataya. Kaya ito po ang ating ipinagpapatuloy na mapag-aralan. Itong nakaraan nating pag-uusap tungkol sa mga bulong-bulong, kapatid na Rodel, na ang ating ngayong pinuntahan yung gumagawa ng paghihiwalay. Ayan, mapagbulong, nandoon sa hanay ng mga mapagbulong yan. Opo. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay. Sino yun? Ang mga ito'y mapagbulong, mga madaingin. Kapatid na Rodel? Kaya, simptomas ng pagkakaroon ng diwa na hiwalay kay Kristo at pagsasagawa ng paghihiwalay, yung mga mapagbulong, mga madaingin. Para mas makita mo at madaling maisip, baka akala naman kasi nung iba, ay hindi naman kami nagbubulungan Hindi naman kami bumubulong-bulong na, totoo nga sinasabi nga namin kapatid na Rodel? Opo. Ang tanong, ano ang sinasabi mo? Yun. Diba? Opo. Kasi kapag parang ganito, sumisigaw din naman kami. Sinasabi, ano nga sinisigaw mo? Di kami bumubulong. Sumisigaw kami. Ano sinisigaw mo? Ang isinisigaw mo ba, aral. Kaya nga pinag-uusapan, kapatid na Rodel, kung sino man dadating sa inyo, hindi dala ang aral na ito. Kung sino man ang dumating, 1 ng ikalawang Juan, hindi dala ang aral na ito. Pabulong yan, pasigaw yan. Opo. Naintindihan mo, Brad Rodel? Ang kuya. dala, hindi yung aral na ito. Paano man niyang ginagawa? Kapatid na Rodel? Opo. Huwag niyong tanggapin sa inyong bahay. Huwag niyo siyang batiin. Kasi alam mo, para mas madaling makuha yung siguro magkaroon ka din ng mas malawak na pananaw. Pag sinabi yung mga mapagbulong, madaingin, atigan mo nga, para
tingnan mo yung magandang balita version, ano. Ano sabi diyan sa 1:16 ng Judas, kapatid na Rodel? Oh. Eto. Merong version na nagsasabi, ang mga ito ay mga mareklamo. Oh. Bagong Biblia, 1:16 ang bagong Biblia, kapatid na Rodel. Opo. Ang mga iyon ay mga mapagbulong, mga mareklamo na lumalakad. Kaya yung sinasabi doon sa Pedro sa 4:9, may version na nagsasabi dyan na magpatuloy kayo nang walang reklamo. Oh, walang merong ganun no? Kasi merong mga reklamador. Di ba? Opo. Matututulin, ganun ano. Pero sabi nga dun sa isa sa sambayan ng Pilipino, patuloy ninyo yung mga kapatid nang walang tutol. O edi ganun ano. Makikita mo yan kahit yung may mga versions ng ganyan no. Yung sa magandang balita, meron din yan na doon sa, tignan mo nga yung gis ng unang Korinto. Huwag din Brother Rodel. tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Ikaw meron mga mareklamo Opo. Di ba? Opo. Kaya sabi dun sa 2:14 ng Filipos, tingnan mo din dyan sa may version din yan may version din ng 2:14 ng Filipos, na ganun ang sinasabi doon sa New Filipino Version, Brother Rodel, basahin mo. Opo. Gawin ninyo ang lahat ng walang reklamo at pagtatalo. Kasi meron, gumagawa nga, pero reklamo ng reklamo. Opo. Mag-uumpisa na ngayon yung pagtatalo. Di ba, kapatid na Rodel? Opo. Ay, ano lang ang gusto nating sabihin, we're digging deeper para mas magkaroon tayo ng mas malawak na pananaw, kapatid na Rodel. Pag nag-uumpisa na kasi yung ganon na gagawa nga tayo ng paggawa ayon dun sa kaloob na ipinagkaloob sa atin. Kung yung dapat na paggawa gagawin natin bilang mga sangkap ng katawan, huwag kang magreklamo na magreklamo. Kung ginagawa mo yung role mo. Opo. Diba? Ang sumasampalataya na ikaw ay tumanggap ka ng kaloob mula sa Diyos, yun ang wikang tinanggap natin kaloob, ipaglingkod natin sa isa't isa. Maglilingkuran nga tayo ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ipaglingkod sa inyo rin. Paano tayo maglilingkod? Maglilingkod ba tayo? Maglingkuran kayo sa pamamagitan ng pag-ibig. Hindi sa pamamagitan ng reklamo. Paano mo yung naglilingkod ka tapos reklamo ka ng reklamo? Diba? Pinaglilingkod mo. Maglilingkod ka ba? Maganda ba yun kahit sa ang aspeto mo tignan na naglilingkod ka nga, gumagawa ka nga, reklamo ka naman ng reklamo. Para lang yung inutusan ng nanay niya, binubulong-bulong mo. Diba ganon, kapatid na Rodel, Opo. Sabi ng nanay, kunin mo nga yung tapos nung sumusunod siya, talikod, binubulong-bulong mo? Ay, ibig sabihin, nagre-reklamo.
Opo. Naintindihan mo, kapatid na Rodel. Saan ka naman makakakita ng ganun na yung kaloob na itinanggap mo, gawaing nakaukol sa'yo dapat, ano? Dahil bawat sangkap dapat, gumawa tayo ng paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap. Paano tayong gagawa nung nauukol sa atin? Yung kaloob na ipinagkaloob sa atin bilang sangkap, ninagaling ng Diyos, ilagay ka doon. Nung inilagay ka doon bilang sangkap, marami kang reklamo. Paano yun? Ano? Kapatid na Rodel. Opo. Di gagawa tayo nung ating tungkulin, nung paggawang nakaukol sa atin, nang hindi ka nagrereklamo no, sa para bang ikaw ay nilagay kang kamay. Ako na lang laging kamay ka nga Opo. Hindi ba? Parang sasabihin mo ba ngayon lagi doon sa paa, hindi kita kailangan. Di ba? Hindi naman, ano? Di ba? Magsasabi ba ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan? Hindi masasabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Magrereklamo ka ngayon ng magrereklamo mata. Sasabihin mo, sasabihin naman ni kamay, ikaw na nga mata ang ano. Ako na lang lagi ang umahawak Ikaw naman sabihin mo kay mata. Di ba, no? Dapat maging masaya ka na ginagampanan mo yung iyong bahagi. Kaya nga, maglingkod tayo na may kasayahan, kapatid na Rodel. Amen. 102 ng awit, basahin natin. Opo. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Puro reklamo ba ang gagawin mo? Sa Pag paglilingkod mo ba, kapatid na Rodel, ang kasabay ba nun maglingkod kayo na puro reklamo. Hindi po. Kaya sa paglilingkod, ganun ang sinasabi sa atin. May kasayahan tayong maglilingkod. Hindi may reklamo. Maglilingkuran tayo. Magpatuluyan tayo. Maglilingkuran tayo. Ng maglilingkod ng bawat isa sa bawat kapwa niya sangkap. Maglilingkuran nga. Kaloob na ipinagkaloob sa atin, paggawa na nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, nang walang bulong-bulong at pagtatalo. Walang reklamo. Otherwise, patid na Rodel, hindi maganda. Opo. Paano magiging productive kung puro reklamo lang ang hahabutin mo? At ang isang signos, kapatid na Rodel, yung mga mareklamo, yan ay gumagawa, mga mareklamo, madaingin. Kaya nga madaingin di ba no? Mga mareklamo, yung madaingin, mareklamo yun. Ang mga yun, mapagbulong, mga mareklamo. Yung mga mareklamo, gumagawa ng paghihiwala yun. Opo. Kaya doon ang gagaling sa mga mareklamo, Brad Rodel. Yung gumagawa ng paghihiwalay. Tama po. Brad Josel, ano reklamo mo? Hindi po maaaring magreklamo pagdating sa ganito, kuya, na tayo po'y gumaganap ng tungkulin. Masayang-masaya nga sa katotohanan. Pagre-reklamo ka ba sa naliligaya mo? Gusto mo nga, more. Sige pa, kuya, dagdagan nyo pa po. Kasi kuya, napakaganda. Parang simple po, mga kapatid. Pagka ngayon naintindihan mo na yung mga ganong punto. Pero pagka hindi pa nailalatag ni kuya na ganon, nakikita mo yung mga madaingin na yan, mga mareklamo na yan, parang ikaw,
ini-ignore mo eh. Hindi mo naiisip, symptoms pala yan, sintomas pala yan. Binasa uli ni Kuya, binalik niya sa atin yung nasa Judas, no? Yung 1:16-19. Itong mga mapagbulong na ito yung mga nagsisigawa ng paghihiwalay. Abay, madaingin itong mga ito. Kaya ito madaingin. Panay nga kasi ang reklamo. Ba't hindi ka na nasiyahan? Wala ka nang... Kaya naalala ko, meron pong dati ganyan eh. Nabansagan, kuya, yan ang wika si karaingan. Kasi walang ginawa kundi ito yung darating na lang. Karaingan dito, karaingan doon. Hindi na siya naging masaya. Lagi na lang pong si daing, si karaingan. Ito, symptoms, no? Kailangan nating alam to. Kasi nga, kagaya nga po ng mga previous na tinalakay din ni Kuya, may sakit, contagious eh. Pag hindi mo alam, eto na nga madaingin na nga. Eto na, sintomas na yan. Reklamo na reklamo. Tapos, mapagbulong. At hindi lang mapagbulong, may sigaw pa. Ang ganda ng point ni Kuya, no? Hindi naman dahil sa hindi bumubulong, tatanggapin mo na. Hindi lang basta pagbulong eh. It's about ano ba ang dala. Doon po sa 1:10 ng ikalawang Juan, sinasabi ni Juan doon, kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito, kay bumubulong, kay sumisigaw, regardless, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Huwag ninyo siyang batiin. Kasi nga, yun nga po, pag tinuloy mo pa, makakaramay ka sa masama niyang gawa. Yung ginagawa niya, masama yun madadamay ka. In-entertain mo. Kaya meron po tayong nakikitang gano'n. And reality tells us, may mga nakita na nga tayo Sinasabi pa nga nila, tumagal ako dyan. 10 years ako, 20 years ako, 30 years ako. Ba't ngayon nagkaganyan ka? Ano nangyari sa'yo? Abay, nahawa ka Ikaw ay sumama doon sa hindi ka nga inagaw. Talaga namang hindi ka inagaw. Bakit? Kung saan ka sumama nahawa ka nitong mga mapagbulong. Pareho na kayo ng mga karaingan ngayon. Pareho na kayo ng mga reklamo. Kaya pala ang gaganda ng mga versions na binasa din ni Kuya, no? Tungkol po dyan, yung bulong-bulong. May mga versions sa mga Tagalog versions ng ating mga Bibliang Tagalog na ang sinasabi, mareklamo. Talaga namang nakikita mo yan Hindi po bagong bagay yan. Kaya nga, hindi naman lahat talaga ang makikita mo. Masaya, walang reklamo, meron at meron kang makikita. At pagka ganyan na po ang mga symptoms na nakikita natin, delikado yan, mga kapatid. Pagka pinabayaan mong dyan, madikit ka, matatangay ka niyan. Bukas makalawa, ikaw din, nagre-reklamo na. Ang haba naman. Inuulit pa kasi, liwanag na sinabi ni Kuya. Inuulit pa ni Brother Rodel. Isa pa ito si Josel. Nakuha nga naman ako sa sa talino nyo. Ayaw nyong nauulit, no? Ayaw pa ng may topic reaction. Ayaw pa ng may topic review. Ano gusto mo? Di ba? Wala ka nang hindi inireklamo. Wala ka nang hindi ikinomplain. Complain na lang ng complain. Ay, masama yan. Papunta yan sa hindi maganda. Ang mangyayari Kaya alam mo, Brad Josel, laban kasi, may laban tayo ng ating pananampalataya. Kaya ang isang bagay na dapat po na ating maiingatan, yung katwiran na ito, mag-introduction tayo, kapatid na Josel, kapatid na Rodel, dito sa ating prayer meeting. Kasi, ang atin po'y dapat makapanatili tayo sa pananampalataya. Di ba utos mag-aralan tayo, kapatid na Rodel? Magpaalalanan, mag-aaralan tayo. Alam mo, isang iniaaral ng banal na kasulatan, basahin mo ito. Ito, aral ito, kapatid na Rodel, Opo. 1:3 ng Judas. Opo. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo
tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Yan, kapatid na Rodel, ano? Eh di ano, isang iniaaral. Makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya. Yun. Bakit? Oh, 4. Opo. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim. Oh, kita mo, ano ang dahilan, kapatid na Rodel? Bakit inaaralan tayong makipaglabang masikap? Dahil po, mayroong ilang taong nagsipasok ng lihim. Nako, alam mo, kapatid na Rodel, nasan ba yan? Nakapasok po eh. Oo. Di ba, no? Di, kailangan nating makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal, sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim. Pag dinugtong mo ngayon yung sinasabi ngayon ni Judas diyan, ang mga ito, ayun na, Opo. yung mga nagsipasok ng lihim, ano? Ang mga ito, kapatid na Rodel, pagdating doon sa 16, mga, ayan na, mapagbulong. Opo. O ito mga nagsipasok ng lihim na ito, mga mapagbulong, nagsisigawa ng paghihiwalay. Opo. Saan ka ihihiwalay? Dito sa ipinakikipaglaban mo, Opo. ihihiwalay ka sa pananampalataya. O di ba yan ang track nung... Pare-pareho nasa uno yan eh. O, ano, Brad Rodel, naintindihan mo? Awa po ng Diyos, kuya. Talagang ito po talaga yon. Kasi inumpisahan natin sa baba eh. Yung mga nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw, walang taglay na espiritu. Sino yan? Yan yung mga mapagbulong, mga madaingin yan. Yan yung gumagawa ng paghihiwalay. Kaya sa umpisa ng sulat ni Judas, sabi niya sa mga kapatid, inaaralan ko kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal, sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim. Anong gawain itong mga nagsipasok ng lihim na ito? Nakapasok ito eh. Nasa loob din ito eh. Ang mga ito'y mapagbulong. Yun nga yung mga mareklamo, mga madaingin. Ang mga ito nagsisigawan ng paghihiwalay. Saan ka nito hihiwalay? Doon sa iniaaral sa atin na ipakipaglaban nating masikap, yung ating pananampalataya. Kaya malinaw po dito, kuya, talagang yung mga ipinasok ng lihim, talagang ang gagawin po nito, ihiwalay tayo sa pananampalataya. At ang trabaho niya na yan, no? Mapagbulong, mareklamo, at talagang totoo po yun. Karanasan na po natin yan, mga kapatid. Yung mga pahiwalay at gumagawa ng paghihiwalay, hindi na nakontento. Ang saya-saya natin, pero makikita mo, may side comment. Sabi, ano oras na ika? Ba't meron pa ikang ganyan? Ba't kailangan? Paliwanagan mo naman eh. Tsatsagain mo. Umuwi ka na. Ganun lang naman. Yun. Wala naman pilitan dito. Pag Opo. hindi ka sumasampalataya, pero ang maganda lang, salamat sa Diyos kasi hindi yun ang mayor parte kasi palihim lang naman yun. Ay, opo, diba? kuya. Opo. Dahil ang makikita mo, mayor parte. Kung halimbawa sa isang lokal, mayor parte ba yun? Hindi. No. At kahit naman ano pa sabihin ng kahit na sino, wala tayong doon. Wala tayong magagawa doon. Ang kailangan, kapatid na Rodel,
tayong mga nagsisisampalataya, maaralan tayo na makipaglabang masikap sa ating pananampalataya dahil sa ating pananampalataya. Pag nakikipaglaban tayong masikap dahil sa ating pananampalataya, dapat alam natin ang mga pamamaraan, ang halaga ng pananampalataya na dapat nating ipakipaglaban. Dahil sa pananampalatayang ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal, inaaralan tayong makipaglabang masikap para tayo makapanatili doon. Yun ang aral Basahin mo, kapatid na Rodel, ang sinasabi naman ng Gawa 14 at 22. Opo. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. Yun. Yun ang iniaaral Magsipanatili tayo sa pananampalataya. Kaya dapat alam natin ang pamamaraan, ang lahat ng mga bagay na pakikinabangan natin para tayo makapanatili, kapatid na Rodel, sa pananampalataya. Para maipakipaglaban natin na masikap yung ating pananampalataya. And for us to be able to do that, we need to have a better perspective, a broader understanding as to how important faith is. Amen. Dapat magkaroon tayo ng mas malawak na pananaw kung gaanong kahalaga ang pananampalataya. Magkaroon tayo ng malawak na kaalaman kung paano natin maipakikipaglaban ang ating pananampalataya. Huwag nating kalilimutan ang isang bagay, kapatid na Rodel. Ano ang isang sinasabi doon sa sulat ni Pablo sa Roma? Na sino ang kinauuwian ng kautusan? Sa Si Kristo. ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Sabi ni Pablo doon sa Gis 4 ng Roma. Di ano ibig sabihin? Ang natutuwid yung sumasampalataya. Opo. Kapatid na Rodel, sino ngayon yung matuwid na kaya natutuwid dahil sumasampalataya? Ang gumagawa ng katuwiran, sabi dun sa unang Juan 3 at 7, ay matuwid. Bakit natutuwid? Sumasampalataya. Kung natutuwid, kung matuwid, anong ginagawa? Gumagawa ng katuwiran. Yan, nakita mo, kapatid na Rodel. Opo. Ano ngayon ang gagawin ng kaaway, kapatid na Rodel? Basahin natin, para alam natin, Brad Rodel, at hindi tayo mailigaw. 13:8, kapatid na Rodel, ng Gawa. Opo. Datapwat si Elimas na manggagaway, sapagkat ganito nga ang pakahulugan sa kanyang pangalan, ay humadlang sa kanila Ano gustong Napin- gawin? na pinagsisikapang ihiwalay sa pananampalataya ang prokonsul. Kita mo, kapatid na Rodel, Opo. ano ang gustong gawin? Pinagsisikapan po niyang ihiwalay sa pananampalataya ang prokonsul. Hinahadlangan niya. Ayan. Kaya, ano sabi ni Saulo? Tuloy, Brother Rodel. Opo. Datapwat si Saulo
na tinatawag ding Pablo, na puspos ng Espiritu, ay itinitig sa kanya ang kanyang mga mata. At sinabi, "O puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng Diablo, Oy, ikaw kapatid na Rodel, kanino anak palayaan? anak po ng Diablo ito, kuya." Kaya ano ang ginagawa? Di yung gawain ng tatay nila. Opo. Ano yun? Ihiwalay ka sa pananampalataya. Papaano, kapatid na Rodel? Ikaw na anak ng Diablo. Ikaw nakaaway ng lahat ng katwiran. Hindi ka ba titigil sa pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? O kita mo, no, kapatid na Rodel? Anong ginagawa? Pinapasama yung mga daang matuwid ng Panginoon. Kaaway ng lahat ng katwiran. O kaya, kapag ka naiisip mo, tignan mo ngayon, kapatid na Rodel, ano ba ang inirereklamo mo? Ano ba ang tutol mo? Diba, kapatid na Rodel? Opo. Dahil inulit ni Brad Joseph ang alin? Dahil nag-review si kapatid na Rodel. Alam ko na kahit na alam mo pa. Dahil ba alam mo na, hindi na uulitin sa'yo? Tanong, ginagawa mo ba yung alam mo? Yun. Kaya nga, kailangan sa iba't ibang pamamaraan, makita na talagang dapat nauulit yan. Opo. Inuulit talaga dapat, kapatid na Rodel. Opo. Bakit? Alam mo, pag hindi mo inulit, minsan nga gagawa na nakalimutan na ika. Bakit nakalimutan na? Unti-unti dun pagkakatipon. Dito tayo, eto, gagawin natin. Uumpisa ng yan. Pwede naman palang ganito, pwede naman palang ganon, pwede naman ganyan. Dapat maulit. Bakit po? Alam nyo mga kapatid, lalo ngayon, onset ng AI. Eto dito tayo nagkakatipon. Inuulit namin sa inyo halimbawa ang isang bagay. Baka mamaya akala mo dahil may nag-AI, kaya kayo mag-ingat po sa pag-AI. O bakit? Nag-AI ka, nag-post ka, biruin mo, in-AI mo si kapatid na Josel. Nung in-AI mo si kapatid na Josel, ang labas nakahikaw si kapatid na Josel. Ipinost mo. Kasama ka sa picture. Kasama kami ni Brad Josel sa picture. Pwede na palang maghikaw ang lalaki. Dahil yun ang... kaya nga meron tayong frequent ito. Bakit po? Ito ang aral sa atin. Kahit ano pa makita mong i-post ng kahit na sino. Ba't ika? Yun, nakita ko. Gano'n, nakapost nasa harapan sila ng meron ikang beer. Nagiinom. Nakita mo na gano'n. Di ba? Bakit? Naku, napakadali na po ngayon lahat niyan. Hindi yun ang pagbabatayan mo. Nakita ko ang suot nakabikini si Lucy. At ang suot ganito
Kaya yun ba ang pagbabatayan mo? Yung nakita mong ipinost ng kahit na sino. Kahit na, post ka ng kapatid eh. Merong mga kuminsan walang ingat. Hindi nila naiisip no. Nag-AI sila. Akala nila okay lang eh. Hindi po. Dahil hindi yun ang aral. Kapatid na. Gagayak nga ng mahinhing damit laging inire-reiterate yan sa atin eh. Bakit po? Ibig sabihin, kahit sino pa ang makita mo ipinost ng kahit na sino o even if for the sake of argument, kapatid na Rodel, nakita mo na ng mata mo, may kapatid na hindi mahinhin ang damit. Yun ba ang gagayahin mo? Hindi naman yun ang iniaaral. Ngayon, uulitin ba? Baka mamaya akala mo, nagbago na aral kasi ganun nasuot niya. Hindi yung aral na nagbago, siyang nagbago. Opo. Naintindihan mo, kapatid na Opo. Rodel? Opo, kuya. Kung may nakita ka na dating, parang ganito lang, dati ikaw, lalaking-lalaki yun ba't nagkaganon? Di ba? Siya ang nagbago. Naintindihan mo, no, kapatid na? Opo. Ganun lang. Ano ibig sabihin? Kasi merong talagang kaaway ng lahat ng katwiran na hindi titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon. Di ba? Mga anak ng Diablo na ang gusto ng Diablo alisin ang salita sa puso ng isang tao para maialis sa pananampalataya, kapatid na Rodel. Para wag silang magsisampalataya. Maihiwalay sa pananampalataya. Yun ang intensyon di ba? Kaya nga, humahad lang itong si Elimas na manggagaway, na humahad lang ang wika sa kanila, pinagsisikapan. Ano ang pinagsisikapan niya? Ihiwalay sa pananampalataya yung prokonsul, itong anak ng Diablo na ito. Di ba? Ano trabaho ng anak ng Diablo? Di ba? Anak ng Diablo? Kaya sabi ni Saulo, ikaw puspos ka ng lahat ng karayaan, lahat ng kasamaan. Ikaw na anak ng Diablo. Sino may sabi nun? Hindi ako. Opo. Binabasa ko lang. At talagang may anak ng Diablo. Hindi naman Elimas lang ang pangalan nun. Opo, kuya. Di ba? Marami yun. May iba't ibang mga pangalan yun. Kaya nga, ilang kayo? Pulutong kami, di ba? Di ba? Ilang kayo? Pulutong. Di marami, ano? Opo. Hindi isa lang. Bakit? Tiga mo, 8:30 ng Lucas. Basa, Brother Rodel. Opo. At tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? At sinabi niya, Pulutong. Sapagkat maraming demonyo ang nagsipasok sa kanya. Di maraming demonyo. Opo, kuya. Di ba, kapatid na Rodel? Magtataka ka pa ba? Kung Hindi na po. panahon na nga ni Kristo yan no? Maraming demonyo pa nando dun Di ba, kapatid na Rodel? Nang panahon ng magkatawang tao ating Panginoong Yesus, sabi ni Jesus, ilan ba kayo? Ano pangalan mo? Sabi niya, Pulutong. Sapagkat maraming demonyo ang nagsipasok sa kanya. Di ba? Ano pangalan mo? Pulutong. Ba't pulutong? Maraming demonyo nagsipasok sa kanya. Ngayon tanongin mo, ikaw, ano pangalan mo? Ayan, di ba? May mga pangalan yan kapatid na Rodel. Kagaya ni Elimas. Ano lang ang point natin ngayon, mga kapatid? Ang iniaaral po sa atin, makipaglaban tayong masikap dahil sa ating pananampalataya. Ano ang isang aabangan natin? May mga nagpapasama sa daang matuwid ng Panginoon.
Bakit ginagawa yung pagpapasama sa daang matuwid ng Panginoon? Para ihiwalay tayo sa pananampalataya. Kagaya ng pinagsisikapang gawin doon sa prokonsul na ihiwalay sa pananampalataya. Ano ang dapat nating gawin? Dapat makipaglaban tayong masikap sa ating pananampalataya. Isang bagay yan na dapat nating mapagsikapan. Kaya pagdating doon sa sinasabi ni Judas, kapatid na Rodel, di ba? Sabi niya, makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Ano gagawin mo? Punta ka na ng 20 naman yan, kapatid na Rodel. Opo. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Na 21. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. yan, kapatid na Rodel, Opo. pagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. O kaya kailangan natin talaga palagi, kapatid na Rodel, manalangin. Magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Ano ba yung pag-ibig sa Diyos? Opo. Pagsunod sa kanyang mga utos. Basa, unang Juan 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. Yan, kapatid na Rodel, di muito klaro. Sing. Di ba? Opo. Bakit? Por qué, Brother Rodel? Sige, pala. Pala. Pala Português. Fala português, irmão Rodel. Sim, irmão Daniel. É muito claro, irmãos, o que nós estamos aprendendo agora, que temos inimigo, os filhos do diabo, que vai esforçar bem para nos separar da fé. Isto é o trabalho dos filhos do diabo. Por isso nós temos ensinamento para guardar, que nós devemos conservar ou vamos pelejar pela fé, que como Judas disse, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Devemos aprender como pelejar pela fé, por isso nós necessitamos sempre a admoestação, nós precisamos lembrar sempre a palavra de Deus, precisamos ouvir novamente as palavras de Deus que nós temos ouvido para nós podermos permanecer nas palavras do Senhor. E em versículo 20 da carta de Judas, ele disse: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Em nossa peleja, o nosso alvo é edificar sobre a nossa fé. Vamos guardar a nossa fé, edificar a nossa fé, orando no Espírito Santo. Depois, em 21, ele disse: conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Conservai-vos no amor de Deus, vamos permanecer no amor de Deus. O que significa o amor de Deus? Em 1 João capítulo 5, versículo 3, porque este é o amor a Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, para manter a fé,
para ser ya edificado na fe, vamos sempre obedecer ou guardar os mandamentos do Senhor. Por isso precisamos ouvir repetidamente para fazer-nos lembrar, para nós podemos segurar a nós mesmos em nossa obediência aos mandamentos de Deus, para se firmar, para se edificar na fé, porque o alvo do inimigo ou do diabo é separar-nos da fé que nós temos em nossos corações. Yan po. Amen. Oo, di ba? Ganun lang yun. Oo. Kaya, yun po ang pananatilihan natin. Manatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Ano ang ibang nun? Ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa kanyang utos. Kaya kung i-split mo yan, kapatid na Rodel, at titignan mo, ang sasabihin dyan, magsipanatili kayo sa pagtupad sa utos ng Diyos. Amen. Kaya po, ang pakikipaglaban ng pananampalataya, kapatid na Rodel, ang isang paraan na dapat nating gawin para tayo mapagtibay natin ang ating sarili sa ating lubhang banal na pananampalataya, magsipanatili tayo sa pagsunod sa utos ng Diyos. Amen. Para, sabi, sa ikabubuhay na walang hanggan. Makita mo kung paano ngayon ang kaugnayan yan, kapatid na Rodel. Bakit? Para makapanatili tayo sa pananampalataya. Kaya alam mo, ang lalim noong paborito mong talata. Bakit? Meron tayong pupuntahan dyan pang ibang mga bagay, kapatid na Rodel, para higit nating maingatan ang ating pananampalataya sa harap ng Diyos. Ngayon, unti-unti, higit nating nakikita ang kahalagahan at ang lawak ng pananampalataya. Yung kahalagahan nito at yung intricacies na nakapaloob sa pananampalataya, kapatid na Rodel, na kung saan dapat ito ay ating maingatan. At yan ang sinasabi ng mga admonition ng katwiran ng Diyos sa Biblia, na ating papagtibayin ang ating sarili sa ating lubhang banal na pananampalataya. Manatili tayo sa pagsunod sa utos ng Diyos. Kung hindi tayo mananatili sa pagsunod sa utos ng Diyos, we will lose our faith, kapatid na Rodel. Opo. Maiwawala natin ang ating pananampalataya. Sana po ay nadagdag sa inyo ang ilang mga bagay na ito bilang introduction, kapatid na Rodel, ng ating mga bagay na hindi ko kasi basta agad maibukas ang isang bagay, kapatid na Rodel, na tungkol sa topic natin, na hindi naman tayo maglalatag muna ng iba't ibang mga bagay na mas magbubukas ng ating mga kaisipan para higit nating maunawaan yung layunin ng ating pananampalataya, ang pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Hindi ko po yan gawa. Ayon yan sa mga katwiran na sinasabi ng banal na kasulatan. At mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong sama-samang dumulog sa pananalangin, mga kapatid. Panginoon, naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat po kami mula
sa ubod ng aming mga puso, Ama, sa laging pagtuturo mo sa amin ng iyong mga banal na kalooban upang magbigay ng ibayong sigla, kalakasan sa aming mga puso na sa gitna ng amin pong mga pakikipagbaka ng pananampalataya, gaano man kahirap, gaano man ang paghuhumintig ng aming kaaway na ihiwalay kami sa pananampalataya. Meron kang laging awa na ipinagkakaloob sa amin, Ama, upang amin pong may ipagpatuloy ang amin pong mga paggawa at mga paglilingkod. Utang na loob namin sa iyo ang bawat araw, bawat taon na lumilipas sa aming mga buhay, nakapananatili po kami sa loob ng iyong banal na kapisanan. Salamat po sa lahat ng iyong mga pagpaparaya sa aming mga magkakapatid. Wala po kaming sapat na maitutumbas, Ama, kundi ang lagi sa puso namin ay ang pangakong maglilingkod po kami sa iyo, Ama, sa tulong mo sa lahat ng araw na ipagkakaloob mo po sa amin. Lagi mo po sana kaming samahan, Ama. Hindi po namin kayang mag-isa. Umaamin po kami sa aming mga puso. Lagi ka naming kailangan sa bawat sandali. Huwag mo po sana kaming pababayaan. Huwag mo kami, Amang, iiwanan upang makatagpos po kami at makaabot kami hanggang sa huling hininga na ipagkakaloob mo sa amin. Amin pong pinananatilihan ang paglilingkod po namin sa iyo. Minsan pang patawarin mo kami, Ama, sa lahat ng aming mga pagkakamali at mga pagkukulang. Linisin mo nawa ang karumihan ng aming mga puso. At sana po lagi mo kaming samahan at patnubayan ng mga magkakapatid sa aming pakikipagbaka ng pananampalataya at sa aming pansamantalang pamamalagi sa sanlibutan ito. Nawa humaplos ka ng aming mga lupang katawan, ng aming mga kaluluwa at espiritu. Magpagaling ka, Ama, ng aming mga karamdaman at pakialalayan mo pong palagi ang aming mga anak na nahaharap sa maraming mga kasamaan sa amin pong panahon. Bahala ka na po sa aming lahat. Bawat isa sa amin ay merong daing sa puso. Ikaw po ang higit na nakakaalam ng makabubuti sa amin. Mangyari nawa ang ayon sa iyong kalooban sa aming lahat na mga magkakapatid. Maraming salamat po sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at basbas ng Diyos Amang sumasa mga langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak magpakailan-kailan paman.